Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ay pong lahat ay umawit ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Come on! Come on, give worship to Jesus. Hallelujah!
worship to Jesus. Hallelujah! Praise Jesus! Thank you, Lord. Tunay, Panginoon, napatuloy kami, Panginoon, aawit ng may pasasalamat, Panginoon, sa iyo. Oh, Lord Jesus, we praise you. We worship you, Lord Jesus. Come on. Atin pong hingi ng presensya ng Panginoon sa mga oras na to. Bukas po natin ang ating puso, ang ating buhay. At papasukin po natin ang ating Panginoong Jesus sa mga oras na to. Come on, hallelujah. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Come on. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon sa mga oras na to. Everybody sing for the Lord. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahihimlay. Dahil sa'yo, nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat kang papurihan. Karapat-dapat kang pasalamatan. Tanging angat ko ay iyong kabanalan. Sa presensya mo, ako'y di nalilisan. Lord, sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahihimlay. Dahil sa'yo, nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat kang papurihan. Karapat-dapat kang pasalamatan. Tanging angat ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo ay may kagalakan.
natin ang Panginoon. Saglit po tayong lahat at nayumuko, pumikit, and let us feel the presence of God. Kagaya po ng inawit natin, napakahalaga po ng presensya ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat ang presensya mo pa lamang ay sapat na sa aming buhay. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong kadakilaan. Sa umaga pong ito, sa araw na ito, wini-welcome po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu upang kami gabayan, samahan sa aming pagsamba. At gayon din, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at malaya po naming tanggapin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa aming pagsamba, ikaw ang patuloy na maitaas at maparangalan namin sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. Okay, so magandang umaga po o araw sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong paksa na I am a child of God. Pwede po bang mag-comment dyan yung mga anak ng Diyos? Sabihin nyo at ating ipagmalaki that I am a child of God. Yan po yung ating paksa. Alam nyo po, ang ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda. Ito po yung ating title. Victory belongs to God's children. Yan. Pag-uusapan po natin ngayon na kung ikaw ay anak ng Diyos, ang buhay mo dapat ay matagumpay. Because ang katagumpayan daw po ay para sa ating mga anak ng Diyos. Pwede po ba nating isigaw? Tagumpay! Yan. So kahit nandyan kayo sa inyong mga tahanan, isigaw nyo nga po ulit, tagumpay! So ulitin ko dapat po kapag ikaw ay inaangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos, dapat po ang buhay natin ay nagtatagumpay. Gusto ko pong basahin natin tong sabay-sabay. Yung unang Juan, Kabanata 5, talatang 1 hanggang mga talatang 5. Pwede po kahit po nandyan kayo sa inyong mga tahanan, buksan nyo po yung Bible. Huwag po tayong magdepende dito po sa screen. Maganda rin po, meron tayong mga hawak na Bible, notebook at saka ballpen para po habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, meron po tayong natututunan. Basahin po natin sabay-sabay. Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Take note kapatid sabi po ng talata, napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Okay, past tense po yung word o yung pagkakasabi. Ibig sabihin, kaya din dinideklara natin doon sa Romans chapter 8, we are more than conquerors. Yan. Kaya ang Kristiyano, dapat po o yung mga anak ng Diyos, namumuhay po tayo sa katagumpayan. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayon pong araw na ito. At sabi dyan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yan. So mga kapatid, ang linaw-linaw po. Kung titingnan po natin yung kabuuan nung 5 talata na pinag-uusapan natin, ulitin ko.
Victory belongs to God's children. Kaya dapat po namumuhay tayong may katagumpayan. No? Iyan po ang pag-uusapan natin. Okay, meron lang po ako munang isi-share sa inyong 3 points. At yung 3 points na yon, yun po yung mga points of victory kung tawagin natin. Parang ganito, ano ba ang mga ika-count na para magtagumpay ka? Kasi pwedeng sabihin natin, marami na akong ginawa para sa Diyos eh. Marami na rin kaming ginagawa sa buhay ko. Tingin ko, okay na to, magtatagumpay ako. Mga kapatid, tandaan ninyo, meron po tayong basihan. At ang dapat basihan natin ng mga puntos ng pagtatagumpay ay walang iba kundi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po, no? So, isa-isahin po natin at yan po ay nakatala diyan sa unang uwan, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 5. Ang linaw-linaw po, okay? So, ang tawag po natin dito, victory points of the children of God. Kasi hindi po lahat ng ginagawa natin minsan, pinagkakabalahanan. Baka nga mamaya, meron kang ginagawa hindi yan yung makakapuntos ng victory. Alam nyo, parang ganito, although nakakatawa lang pong isipin, di ba? Halimbawa sa basketball. Yeah? Subukan mo, halimbawa, mag-shoot ka sa ring ng kalaban. Puntos po ba yon? Di ba? Hindi. Di ba? Malamang i-minus pa sa inyo yon, di ba? Kailangan po sa rule ng basketball, kung saan yung inyong ring, kung saan ang inyong court, doon ka lang mag-shoot. Maraming ganyan Sinasabi ng mga Kristyano, bakit kaya ako pumapalpak sa buhay? Ba't kaya yung tagumpay, hindi ko nararanasan? Paano naman? Yung mga points mo, yung mga shoot mo, hindi iyon yung mga victory points. Kaya dapat alam na alam po natin ano yung mga puntos, ano yung mga dapat nating ginagawa na kina-count ni Lord para tayo ay magtagumpay. Ulitin ko hindi lahat ng ginagawa natin, hindi lahat ng pinagkakaabalahan natin, akala natin tama. Sabi ko nga, minsan ganun ang tao Akala niya, tama yung ginagawa niya, yung pala mali naman. Kaya nga, ang tawag doon, hindi victory points. Ulitin ko meron po akong i-share sa inyong napakahalagang mga bagay. Ang tawag po dito, ito yung mga foundation. If you want victory in your life, I tell you, you need a victory points. Number 1, ang unang victory point, ito, believe on Jesus. Di ba? Sabi nung talata natin, sino daw yung mga sinasabing anak ng Diyos? Yung mga naniniwala, yung mga sumasampalataya kay Jesus. Believe on Jesus. Marami minsan natitempt tayo. Halimbawa, mahusay ka, magaling ka, may mga bagay kang alam na gawin, minsan gumagawa ka lang sa sarili mo. Alam nyo, maganda rin pong believe tayo sa sarili natin. Pero kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa Diyos, ang unang-unang puntos na meron talaga na ika-count ni Lord sa buhay mo para ikay magtagumpay ay yung manampalataya ka sa kanyang bugtong na anak. Ulitin ko sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not be perished, but have eternal life. So wala po yan dito sa ating dinidiscuss, pero gustong-gusto ko po talatang yan. Actually, yan yung unang-unang talata yatang kinakabisado natin pag bago tayo mananampalataya. Di ba ang linaw? Sino daw yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sino daw yung hindi na parurusahan? Yung mga sumasampalatay sa Panginoong Jesucristo. At kung babalikan po natin, yung unang linggo na pinag-uusapan po natin, paano ba tayo naging mga anak ng Diyos? Sa Juan 1:12, ang sabi po doon, ang sinumang tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus ay pinagkalooban na pinagkalooban o binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pagiging anak ng Diyos natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngayon,
Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, maniwala kapatid, ang unang victory point, you have to believe on Jesus. Okay, paano po tayo maniniwala o magtitiwala o mananampalataya dapat kay Jesus? Ganun lang ba yun? Sinasabi mo, ako po, nananampalataya ako sa Panginoong Jesus. Ganun lang po ba yun? Hindi po ganun yon. Ano po, importante alam natin kung ano ang sinasampalataya natin patungkol kay Jesus bilang mga anak niya. Number 1, A ito, sa unang nung puntos natin, believe on Jesus. Jesus is the Son of God. So you have to believe that Jesus is the Son of God. Naalala niyo po, sa Mateo chapter 16, tinatanong ng Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad. Sabi niya, ano ba ang pagkakilala sa akin ng mga tao? Sabi ng mga alagad ng Panginoong Hesus, kayo daw po si Elias, kayo daw po'y propeta. Sa madalit sabi, ang nasa utak ng mga tao noon ay tao lang si Jesus. Pero tinanong ni Jesus sa pangalawang pagkakataon yung kanyang mga alagad, kayo naman na mga alagad ko, ano naman ang pagkakilala nyo sa akin? At ang sumagot po ay si Pedro. At ang sabi ni Pedro, kayo po ang bugtong na anak ng Diyos. At sabi ng Panginoong Hesus, tumpa ka Pedro. Pero alam mo ba, hindi sa iyong karunungan yan. Iyan ay wisdom na binigay o revelation na binigay sa iyo ng Ama. Kaya po pag tayo sumampalataya kay Jesus that He is the Son of God, I tell you, there is power in that line. Sa pananampalatayang yan, kapatid, meron pong kapangyarihan yan. Napakadali, ano? Ganun lang pala, pastor, mananampalataya kami na si Jesus ay anak ng Diyos o bugtong na anak ng Diyos, talagang may power na yun sa buhay natin. Yes. Alam nyo po ba, sa panong ito, maraming paniniwala. Marami ding tinatawag na relihiyon. Merong mga sekta, di ba? Pero ang malaking problema nila, hindi pinaniniwalaan na si Jesus is a Son of God. Okay? Minsan nga, yung iba po, ang tingin kay Jesus, maliit na Diyos. Di ba? Yung iba, ang tingin kay Jesus ay isang kwento lang na napakaganda dito sa mundo. Hindi po, mali yun. Hindi yun na nakasaad sa Biblia. Sa Biblia, ang totoo, dapat pag tinanong kung sino si Jesus, He is the Son of God. Letter B po, under ng believe on Jesus, Jesus is the only way to God. Ito po ang isang dapat malinaw sa atin bilang mga anak ng Diyos para magtagumpay tayo sa buhay at sa buhay na walang hanggan. Talagang dapat po paniwala natin na walang ibang daan patungo sa Diyos. There is only one way to God. Diba? Yan naman po makikita natin sa John 14:6. Jesus said, I am only the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. So sabi ni Jesus, taasan niya sinabi sa mga tao noon, walang makakapunta sa Ama, walang makakadiretso sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang linaw po, di ba? So yan po dapat ang pangalawang pinaniniwala natin. At panghuli, letter C, na pinag-aaralan natin dito na believe on Jesus. Jesus is God. Yan, importante po yan ha. Sabi nga po ninyo, Jesus is God. Yan. Ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Yung iba po kasi hirap na hirap sa paniniwala na halimbawa, di ba may Diyos Ama? Ba't dalawa ba ang Diyos? Si Jesus, Diyos din. Di dalawa na. Malaking problema nila yan. Tandaan po natin, nililinaw po ito ng Biblia that there is a God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And they are equal. They are only one God in three person. Okay? Ngayon, wag natin problemahin kung papaano nangyari yon. Ang sinasabi ng Bible, you have to believe. Okay? Yung iba po, pinipilit na ikumpara. No? At minsan, pag kinukumpara nyo pa sa ibang paniniwala, namamali pa po no? Ito lang po ang aking pinaniniwalaan. At sana ikaw din bilang anak ng Diyos, inamin ni Jesus na siya'y bugtong na anak ng Diyos. Inamin ni Jesus na siya'y mula sa Diyos. At inamin din ni Jesus na siya ay tunay na Diyos. Amen? Period. Amen?
So no need to explain more. Kasi kesa dami mong pinaniniwalaan at dami mong inaalam, lalo pang lumalala eh. Kaya kapatid, ito lang po, no? Ang paniniwalaan mo kay Jesus at there is power, ito po ika-count sa iyo ng Lord. You have to believe that Jesus is the Son of God and you have to believe that Jesus is the only way to God and Jesus is God. Amen? Period. Pag pinaniwalaan mo yan, kapatid, tagumpay ka. Amen? Ang pangalawang victory point, listen to this ha. Show your love to Jesus. Ayan. We must show our love to Jesus. Sabi po doon sa talatang binasa natin sa unang 1 chapter 5, sabi po doon, yung mga umiibig sa Diyos ay umiibig din doon sa bugtong na anak ng Diyos. At kailangan daw nating sumunod sa Diyos. At para madalian ka na sumunod sa Diyos, para magtagumpay ka sa buhay at sa buhay na darating, dapat daw po minamahal mo ang Diyos o minamahal mo si Jesus. Amen? So we need to show our love to Jesus. Hindi po pwede na sabihin mo, yes, ako'y anak na ng Diyos. Pero ang tanong, paano ka naging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ni Jesus. Okay, tama yon. Tama ka dyan, tumpa ka doon. Pero ang tanong, mahal mo ba si Jesus? Mula ba nang malaman mo na dahil kay Jesus ay naging anak ka ng Diyos, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos, minahal mo ba si Jesus? Yan. Yan ang gusto ko pong ituro sa inyo. Alam nyo, maraming nagsasabi, alam mo, mahal ko si Jesus. Madali pong sabihin. Ang tanong, napatunayan mo na ba kung paano mo masasabing mahal mo si Jesus? Yan ang pag-usapan natin pangalawa. Show your love to Jesus. Letter A. Ano yung una? Love above all. Paano daw mahalin si Jesus? Ang linaw Kailangan daw po mahalin natin siya ng higit sa lahat. Naalala ko po nung kinakausap ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sabi niya, ganito nyo ko ibigin. Dapat mas mahal nyo ko kaysa sa ibang mahal nyo. At dapat po talaga, we must love Jesus above all. Example, hindi naman po masamang magmahal sa pamilya. Pero sabi ni Jesus, dapat mas mahal mo ko sa pamilya mo. Hindi naman po talaga maling mahalin natin yung ibang mga bagay na maubuti dito sa mundo. Pero sabi ni Jesus, love me above all. Yan po ang sinasabi. Ganyan po ang pag-show. Kaya pag tinanong ka, paano mo minamahal si Jesus? Siya ang pinakamatinding mahal ko. O yun, tama ka. At alam nyo, yan ang ika-count ni Lord sa iyo. Pangalawa po, na under ng show your love to Jesus is listen to His teaching. Alam nyo po ba, na kapag ang isang minamahal mo, paano niya mararamdaman na mahal mo siya, dapat pinapakinggan mo siya. Subukan mo na sabihin doon sa isang minamahal mo, alam mo, mahal kita. O sige, pagka nagsasalita siya, di mo pinakikinggan, ang feeling nila, hindi mo siya minamahal. Ganon din sa Diyos. Ganon din kay Jesus. Kaya nga si Jesus, nag-iwan siya ng pinakamahalagang gabay natin sa buhay. Hindi lang niya iniwan ng Espiritu ng Diyos o the Holy Spirit, iniwan niya ang kanyang salita. Sapagkat yung salita ni Kristo, yung aral ni Kristo, ang magtutuwid ng buhay natin. Ang mag-aayos ng buhay natin. Na kung saan, doon po natin mapapatunayan na mahal natin ang Panginoon. Why? Because we listen to His teaching. Kapatid, payo ko lang sa inyo. Total, magkakapatid tayo. Yakapin po natin ang salita ng Diyos. Let us embrace the Word of God. Let us embrace the teaching of Jesus. Huwag lang yung sasabihin na mahal nyo si Jesus tapos hindi mo pinakikinggan ng kanyang salita. Di ba sabi ni Jesus, kung nananatili ako sa inyo at ang aking mga salita, hingin ninyo ang anuman, ibibigay ko sa inyo. So ibig sabihin, napakalaga ng aral ni Kristo. At panghuli, at letter C dyan, work with Him. Alam niyo po, ang pagpapakita at pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Panginoong Hesus, dapat nakikipagtulungan tayo sa Kanya. Di ba? Sinimulan niya yung misyon. Anong misyon? Yung pagliligtas sa sangkatauhan. Dapat nakikipagtulungan tayo sa Kanya.
We need to work with Jesus. Kung ano yung pinagagawa ni Jesus, iyon ang gawin natin. Ihinto yung mga bagay na wala namang kinalaman sa mga bagay na para sa Panginoon. At ang gawin natin ay yung mga bagay na may kinalaman sa gusto ng Panginoon. Kapatid, payo ko lang, baka marami tayong ginagawa. Sobrang tayong busy sa ginagawa natin. Pero ang tanong, nagagandahan ba si Jesus diyan sa ginagawa mo? I tell you, to show your love to Jesus, you need to work with Him. Gawin natin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoong Hesus. At para malaman mo yon, magbasa ka nga ng Biblia. Yan po yung 3 bagay. Pangatlo po at panghuli na victory points na napakahalaga po dito sa tinatalakay nating salita niya, keep God's commandments. Of course, how to keep God's commandments. Yung mga utos ng Diyos. Sabi niyan, di ba? Ang totoo daw nagmamahal sa Diyos, yung mga anak niya, kaya lalong nagtatagumpay kasi sumusunod sa mga utos ng Diyos. E paano ka susunod? Wala kang alam na utos ng Diyos. Kaya nga gusto ko sabihin sa inyo to, you have to keep God's commandments. Ganito po ang pag-keep, ha? Paano mo sabi, alam mo, yung utos ng Diyos, Pastor, inaalagaan ko yan sa buhay ko. Alam nyo, tinatandaan ko po yan. Paano? I will give you 3 things again. Una, in our heart and in our mind. Ang utos po ng Diyos o mga utos ng Diyos, dapat iniingatan natin sa puso natin at iniingatan natin sa isipan natin. Kailangan itanim sa puso, itanim sa isip. Hindi pwedeng binasa mo, hindi pwedeng narinig mo, tapos wala na lang. No. You have to keep all commandments of Jesus, of God, in our heart and in our mind. Dapat nakatanim yan. Kaya kahit ano mangyari, anong sitwasyon, magkaroon man ng krisis, magkaroon man ng pandemya, hindi natin winawaglit. Alam niyo po sa panahon ng mga Israelita, pag nawawala ang mga utos ng Diyos, napapahamak sila. Kaya kapag nakikita nila yung mga utos ng Diyos, muli silang nanunumbalik sa Diyos at nagtatagumpay sila. Ganon din tayo. We must keep the commandments of our God. Pangalawa po, we need to keep it, i-keep natin yan through obedience. Alam nyo, hindi pwedeng sabihin natin, alam mo, yung mga utos ng Diyos nasa puso ko, nasa isipan ko. Okay, this is the second question. Ginagawa mo ba? Ina-apply mo ba? Sumusunod ka ba? Ang daming ganun Ang daming kabisadong talata, wala namang nasunod na maskiis ka. Ang pangit nung ganun, ang daming Kristiyano, ang daming anak ng Diyos, wow, grabe, memory verse. Naka-Facebook pa yan. Challenge for memory verse. Hindi ko po sinasabing mali yan, ha? Maganda po i-challenge yung sarili nyo, nagme-memory verse kayo. Pero ang tanong ko, baka mamaya, memorize mo lang, hindi mo naman ginagawa. Nakakalungkot yung iba, halimbawa sasabihin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa totoo, ang hinantay nila yung dulo, and all these things shall be added unto you. Hindi ginagawa yung dalawang pinagagawa. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O paano magtatagumpay? Kaya ang pagsunod, ang pag-keep ng utos ng Diyos through obedience. Obey and you will become victorious. And last thing, by teaching to others. Okay? By teaching others. Ibig sabihin, turuan natin yung iba. How to keep the commandments of God? Dapat tinuturo mo sa iba. Halimbawa, alam mong dapat manalangin ang isang anak ng Diyos. Tinuturo mo ba sa iba? Halimbawa, alam mong dapat binabasa ang Biblia. Tinuturo mo ba sa iba? Ngayon po dito sa DCC, naka-live class tayo. Tapos po ang live class, may everyday reading, may pagbabasa ng Biblia, tapos may mga life guide tayo. Life guide. Ginaguide nyo ba yung mga student? Baka mamaya, yung estudyante nagbabasa, ikaw ang hindi. Malaking problema yon. Yan po, dapat yung mga bagay na gusto ng Diyos na ituturo natin sa iba. Hindi lamang po tayo sanay mag-keep o umangkin ng magtago at angkinin ang mga salita o mga utos ng Diyos.
bilang mga anak ng Diyos, para maging matagumpay tayo, ituro din po natin sa iba yung pinapagawa ng Diyos. And I will tell you, pag ginawa mo yan, you will become a victorious children of God o child of God. Magiging matagumpay kayong anak ng Diyos. So yan po mga kapatid, 3 puntos na merong points talaga. Ang tawag ko dito, the 3 victory points. Believe on Jesus. Show your love to Jesus. And last, dapat po tayo ay kinikip natin ang mga utos ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Ulitin ko, victory belongs to God's children. Pero hindi ko mo magtatagumpay tayo o nagtagumpay tayo, kung ano-ano na lang paggagawin natin. Meron dapat tayong pinopokusan. Meron dapat tayong concentration. Ang pinopokusan natin, paano sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ang ginagawa natin, paano mahalin ang Diyos, paano mahalin si Jesus. At ang panghuli po, paano natin masusunod ang mga ipinagagawa ng Diyos. And I tell you, pag ginawa niyan, kayo po o tayong lahat ay magtatagumpay. Amen po ba, mga kapatid? So ulitin po natin, mga kapatid, no po, ito pong napakahalagang mga merong victory points na meron po tayo kung gusto natin magtagumpay. Yung una po, kinakailangan po manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po yan, napakalaga niyan sa atin, mga kapatid. That is victory points of our life, children of God. Pangalawa po, yung sinasabi talaga natin na dapat we must show our love to Jesus. Ipakita natin kung gaano natin kamahal ang Panginoon. At ang panghuli po, mga kapatid, uulitin ko sa inyo, ang victory points, mga kapatid, tandaan po natin, yung pong kinikip natin, yung pong mga kautusan ng Panginoon. Amen? Ngayon po ganito, mamaya-maya po, mananalangin tayo ng may katagumpayan. Hilingan lang po muna natin ang music team na dalhin muli tayo sa presensya ng Diyos sa pakikinig ng mensahe na yan. At muli po, imbitahin natin through the message of this song, kapatid, para yung tagumpay ng Panginoon ay mas maranasan natin. Ulitin ko, get ready. Mananalangin po tayo mamaya ng katagumpayan. God bless you. Yes, Jesus. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, you won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see
I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, belongs to you, You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good, and you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. Okay, ngayon po sa puntos na to, kagaya po ng sinasabi ko sa inyo kanina, victory belongs to God's children. Ano po ngayon yung mga ipapanalangin natin? Gusto ko, ipanalangin natin to na merong pagdedeklara na bawat isa sa atin ay tunay na magtatagumpay bilang mga anak ng Diyos. Habang nananalangin po ako mga kapatid, tanggapin po ninyo ang mga tagumpay na mararanasan sa atin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, dahil kami ay tinanggap mo na iyong mga anak, we pray for victory over sins. Panginoon, sinasaway namin ang lahat ng kasalanan sa buhay namin na wala ng kapangyarihan ito upang muli makagawa, makakilo sa aming buhay. Bilang mga anak mo, Panginoon, mamumuhay kaming malaya mula sa pagkalipin sa kasalanan. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng katiyakan. We pray also, Lord, victory over spiritual enemies. Lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, Panginoon, ay amin tinatalian
kaming iginagapos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ikaw, Satanas, at ang kampo ng mga kadiliman ay sinasaway namin sa aming mga buhay. Inaangkin namin na ang aming buhay, ang aming pamilya ay hindi na muling mga pangyayari ang kapangyarihan ng masamang espiritu. We also pray, Lord, for victory over sickness. Lahat ng may karamdaman na mga anak mo, Diyos, ay magkatamo ng kagalingan. Dinideklara po namin, because we are your children, O God, kami po ay magtatamo ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. We pray, Lord, victory over sickness. Lahat po ng may karamdaman ngayon ay inaangkin namin ang kagalingan, O Diyos, sapagkat kami yung mga anak mo. Ikaw na nanonood na may karamdaman ngayon ay gagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. We also pray for victory over struggles. Lahat, Panginoon, ng mga struggle ngayon na iyong mga anak ay tunay na pagtatagumpayin mo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. We also pray for victory over problems and trials in life. Lahat ng may mga mabibigat na problema, mga may pagsubok sa buhay, Panginoon, sinasaway namin itong mga kapangyarihan na ito sa buhay namin at dalangin namin na sa halip na kapangyarihan ng problema at kapangyarihan ng mga trials, Lord, ay kapangyarihan mo, Diyos, ang siyang kumilos, gumawa sa aming buhay. We pray, Lord, victory over problems and trials in life. And last thing, Lord, we pray victory over poverty. Panginoon, sa ngayon may krisis. Sa ngayon, panahon ng pandemya, merong mga dumaranas ng kahirapan. Sinasaway namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. I-claim mo yan, kapatid. I-claim mo sa araw na ito na ikaw ay higit sa mga mapagtagumpay. We thank you, Lord. We ask victory in the name of Jesus and through the blood of Jesus. Come on. Come on, claim it. Claim it right now. In the name of Jesus, victory belongs to you. Victory belongs to us. Hallelujah. Hallelujah. This is our prayer. This is our prayer in the name of mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. Isang pangalan ng Amay Taas, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Let's continue to worship the Lord.